Nagsisimula ang pelikula sa isang lokasyon ng Arctic. Dumating ang CEO na si Victoria Cord Susan Sarandon ng Cord Industries upang makilala ang kanyang alipores si Ignacio Car Apex, Raul Max Trujillo, at pinunong siyentipiko na pinangalanan niyang Dr. Sanchez, Harvey Guillen. Ang kanyang mga tauhan ay nagmimina upang alisan ng takip ang scarab, isang bagay na matagal nang hinahanap ni Victoria. Sa ibang lugar, umuwi si Jaime Reyes, Zolo Meridueña, sa Palmera City pagkatapos ng pagtatapos ng kolehiyo. Kasama niya ang kanyang mga magulang na sina Alberto, Damian Alcazar, at Rocio, Elpidia Carillo, kapatid na si Milagro, Bel Isa Escobedo, Lola Nana, Adriglana Barroza, at Tio Rudy, George Lopez. Matapos siyang ilabas para sa mga celebratory talkos, naglabas si Milagro ng ilang balita kay Jaime. Una, nanganganib na mawala ng bahay ang pamilya dahil tumaas ang upa, at nalaman din ni Jaime na inatake sa puso kamakailan si Alberto. Sa kabila ng kanilang mga problema, nagpasya ang pamilya na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang manatiling nakalutang. Kasama ni Jaime si Milagro na nagtatrabaho sa mansyon ni Victoria. Nakita niya si Victoria at gustong magpakilala dahil alam niya ang trabaho nito. Pagkatapos ay nakita ni Jaime na sina Victoria at Car Apex ay nakaharap ni Jenny Cord, Bruna Marczin, pamangkin ni Victoria at anak ni Ted, kapatid ni Victoria na misteryosong nawala, na iniwan si Victoria na pumalit sa kanyang kumpanya. Galit si Jenny dahil gusto ni Victoria na i-activate muli ang OMAC, One Man Army Corps, project na pinasara ng kanyang ama ilang taon na ang nakakaraan. Nang napakalapit ni Car Apex kay Jenny, pumasok si Jaime, tulad ng ginagawa ni Milagro sa paggamit ng pribadong banyo, na nagresulta sa pagpapaalis ni Victoria sa kanilang dalawa. Gayunpaman, binigay ni Jenny kay Jaime ang kanyang numero para makapanayam tungkol sa isa pang trabaho sa Cord Industries. Si Jaime ay nagkaroon ng heart-to-heart kay Alberto sa kanyang hinaharap at tungkol sa pamilya, na naghihikayat kay Jaime na tanggapin si Jenny sa kanyang al. Kinabukasan, pumasok si Jenny sa mga lab sa Cord Industries at nalaman na ginagamit ni Victoria ang scarab sa kanyang mga eksperimento. Sa takot na maaaring magmula rito, ninakaw niya ito at itinago sa isang lalagyan ng fast food. Nakita ni Dr. Sanchez na nawawala ang scarab at iniutos na i-lock ang gusali. Nasa building si Jaime na naghihintay na makita si Jenny hanggang sa makita niya itong pababa ng elevator. Habang sinusubukan niyang makaalis ng mabilis, sinabi ni Jaime na gagawin niya ang lahat ng kailangan niya, kaya ibinigay niya sa kanya ang lalagyan na may scarab at sinabihan siyang huwag buksan o hawakan ang nasa loob, at bantayan ito ng kanyang buhay. Inuwi ni Jaime ang scarab sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagsasabi sa kanila kung hindi, hinikayat nila siya na buksan ito at makita ng malapitan ng scarab. Pagkatapos nitong lokohin, ang scarab ay nag-activate sa kamay ni Jaime at nagsimulang gumapang bago sumugod sa kanyang mukha at pagkatapos ay pumasok sa kanyang katawan. Nagsimula itong mahapding bumuo ng terno sa paligid ng katawan ni Jaime bago siya inilunsad sa kalangitan. Isang boses mula sa suit, si Kajida, Becky G, ang nakipag-usap kay Jaime habang sinusubok ng suit ang mga kakayahan nito, nagpapadala ng takot na si Jaime sa buong lungsod, pati na rin ang hindi sinasadyang magdulot ng pinsala, tulad ng paghahati ng bus sa kalahati upang maiwasan siya tinatamaan. Sa kalaunan, ang suit ay nagdala kay Jaime pabalik sa bahay habang ang kanyang pamilya ay nabigla. Habang gusto nilang tumawag ng pulis, sinabihan sila ni Rudy na huwag dahil mahihirapan ng mga pulis sa kanilang pamilya, lalo na't si Alberto at Nana ay hindi dokumentado. Hinanap ni Jaime si Jenny habang tumatakas siya sa Cord Industries na tinutugis ng mga armadong guns ni Victoria. Si Jaime ang nagmaneho ng truck ni Rudy pauwi at siya ay asar nang makitang puno ito ng mga butas ng bala at isinama si Jenny. Ipinaliwanag niya sa pamilya kung ano ang scarab at kung paano nito napili si Jaime na maging host nito. Ang pamilya ay hindi nagtitiwala kay Jenny dahil sa kanyang pagiging Cord at nakikita silang walang pakialam sa mga taong katulad nila, ngunit naniniwala si Jaime sa kanyang kakayahang alisin ang scarab. Dinala ni Jenny sina Jaime at Rudy sa Cord Industries para makakuha siya ng smartwatch. Bago sila makaalis, nagpakita si Car Apex, nakasuot ng OMAC prototype suit. Sinubukan niyang atakihin sila, ngunit nag-activate ang suit ni Jaime at napunta sa defense mode. Si Kajida ang pumalit kay Jaime at gumamit ng arsenal ng mga armas para lumaban. Nang ibinaba ni Jaime si Car Apex para sa bilang, sinubukan ni Kajida na gumamit ng nakamamatay na puwersa, ngunit sinabi ni Jaime na hindi siya isang mamamatay tao. Si Car Apex ay bumangon at muntik nang mapatay si Jaime, na sinasabing ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang siyang nagpapahina sa kanya, ngunit ginamit ni Rudy at Jenny ang truck upang ilunsad ang isang mabigat na bagay upang matambre si Car Apex at mailabas si Jaime ng ligtas.
Dinala ni Jenny ang dalawa sa dati niyang tahanan noong bata pa siya. Ginagamit niya ang smartwatch para dalhin sila sa laboratorio ni Ted, kung saan kinikilala ni Rudy ang kanyang mga suit bilang pag-aari ng lumang superhero na kilala bilang Blue Beetle. Mayroon ding suit na pag-aari ng hinalinhan ni Ted, si Dan Garrett, na ipinasa ang mantle kay Ted, na nagtayo ng sarili niyang tech dahil hindi siya pinili ni Kojida tulad ng ginawa niya kay Dan at Jaime. Pagkatapos ay nalaman ni Rudy na walang paraan upang alisin ang Scarab mula kay Jaime maliban kung siya ay patay na. Naging symbiotic ito at mananatili sa kanya para protektahan siya. Pagkatapos, pribadong nag-uusap sina Jenny at Jaime, kung saan tinalakay niya ang pagkamatay ng kanyang ina at pagkawala ng kanyang ama, at kung gaano kaswerte si Jaime sa kanyang pamilya. Halos maghalikan sila hanggang sa pumasok si Rudy para sirain ng sandali. Mula sa labas, nakita ni Jenny ang isang helicopter na pagmamay-ari ni Victoria na patungo sa Palmera City, at alam ni Jaime na ibig sabihin ay hinahabol nila ang kanyang pamilya. Tumalon siya sa bubong para lumabas ang suit at tulungan siyang lumipad doon. Oo naman, ang mga goons ni Victoria ay nagpakita at pilit na dinadala ang pamilya sa labas habang siya ay lumilipad sa itaas, naghihintay na lumitaw si Jaime. Sa kaguluhan, nagsimulang kumalat ang apoy sa loob ng bahay. Dumating si Jaime at gumamit ng hindi nakamamatay na armas upang labanan ang mga goons. Habang lumalayo sina Nana at Rocio, sinubukan ng dalawang goons na hulihin sina Milagro at Alberto. Pinalis sila ni Jaime sa kanyang pamilya, ngunit nagsimulang magdusa si Alberto sa pag-aresto sa puso. Gumagamit si Car Apex ng grappling hook para kumapit kay Jaime at mawala ng kakayahan. Dinala ni Victoria si Jaime habang pinapanood lamang niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Bilang resulta, ang pamilya Reyes ay naiwang nagdadalamhati kay Alberto at sa pagkawala ng kanilang bahay, ngunit sinabi sa kanila ni Nana na kailangan nilang isantabi ang kanilang kalungkutan sa ngayon at lumabas upang iligtas si Jaime. Ibinalik ni Jenny ang pamilya sa lab ni Ted para makagamit sila ng airship na hugis sa alagubang at lumipad sa isang isla kung saan isinasagawa ni Victoria ang kanyang mga eksperimento. Binibigyan din niya ang pamilya ng access sa mga armas ni Ted, kabilang ang isang malaking minigun na nakuha ni Nana sa kanyang mga kamay. Nagsanay siya mula sa pagiging isang revolusyonaryo. Hay muchas cosas que tú no sabes de tu nana. Inilagay ni Victoria si Jaime sa isang makina na humihigop ng kapangyarihan ng Scarab upang ilipat sa OMAC suit ng Car Apex. Pinagdadaanan nito ni Dr. Sanchez sa kabila ng pagkaalam na maaaring patayin si Jaime. Samantala, ang pamilya at si Jenny ay bumagsak sa barko sa base ng Victoria, at si Rudy ay nag-navigate sa barko upang matapakan ang kanyang mga bantay. Pagkatapos ay ibinaba ni Jenny si Milagro upang hanapin si Jaime, at gumamit si Milagro ng sandata na maaaring magpalabas ng kalasag at kamao upang tulungan siya. Nalaman nila na nagpaplano si Victoria na magtayo ng libu-libong OMAC na gagamitin sa pakikidigma. Sa panahon ng eksperimento, si Jaime ay nagsimulang mawala ng malay at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kaharian sa pagitan ng buhay at kamatayan, kung saan nakita niya si Alberto at nakakuha ng kumpirmasyon na wala na siya. Sa kabila ng pagiging handa ni Jaime na sumama sa kanya, sinabi sa kanya ni Alberto na kailangan niyang yakapin ang kanyang kapalaran. Dahil siya na ngayon ang Blue Beetle. Nagpaalam si Jaime kay Alberto at tumalon patungo sa isang imahe ng kanyang suit, hinawakan ng daliri nito upang ang Scarab ay makapag-synchronize sa kanyang utak. Nang matapos ang paglipat at si Car Apex ay nakakuha ng sarili niyang bodysuit, pinasabog ni Jenny ang isang bomba na nagpasara sa mga sistema na nagpapahintulot kay Jaime na mapalaya. Si Dr. Sanchez, na ang tunay na pangalan ay Jose de la Cruz, ay tinulungan si Jaime na makatakas pagkatapos na masiyahan sa Victoria, ngunit siya ay napatay ni Car Apex. Tumakbo si Jaime at binugbog ang higit pang mga gwardya, kasama ang tulong mula kay Nana, na pinutol sila gamit ang minigun, at Milagro. Naabutan sila ni Car Apex at nakipag-rematch kay Jaime. Ngayon na siya at ang Scarab ay iisa, nagagamit na ni Jaime ang kanyang mga sandata sa pakikipaglaban, ngunit nagalit siya nang makita niyang pinaputukan ni Car Apex si Rudy. Nagtagumpay si Jaime na madaig si Car Apex at naghanda upang harapin ang isang nakamamatay na suntok hanggang sa pigilan siya ni Kojida, na ipinakita kay Jaime ang mga alaala na naskan niya sa Car Apex. Ipinakita na si Car Apex ay nawala ang kanyang ina bilang isang bata nang ang mga bomba na ibinagsak ng Cord Industries ay nahulog sa kanyang nayon, at kinuha siya ni Victoria bilang isang batang sundalo at nagsagawa ng mga eksperimentong pagpapahusay sa kanya upang gawin siyang kanyang sandata. Huminto si Jaime at tinulungan si Car Apex na tumayo, pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang nagpapatibay sa kanya.
Tinangka ni Victoria na tumakasakay ng isang helicopter kasama ang isang nakuna na si Jenny, ngunit gumamit siya ng gum na inimbento ni Ted upang maging sanhi ng pag-crash ng helicopter sa kanilang pagbagsak pabalik sa isla. Pagkatapos ay sinabi ni Kajida kay Jaime na si Car Apex ay nag-overload sa OMAC core sa kanyang suit na magiging sanhi ng pagsabog ng buong isla. Inutusan ni Victoria si Car Apex na patayin ng pamilya Reyes, ngunit tapos na siya sa kanya at sinimulang hilahin siya patungo sa hindi maiiwasang pagsabog, habang nakikita niya ang isang pangitain ng kanyang ina na sumenya sa kanya na bumalik sa kanya. Lumipad si Jaime sa airship upang sumali sa pamilya bilang isla, at ang iba pang mga suit ng OMAC at Victoria at Car Apex ay nawala. Ang pamilya pagkatapos ay tumatagal ng ilang sandali upang umiyak para kay Alberto, kasama si Jenny na sumama sa kanila. Pagkalipas ng mga araw, pumalit si Jenny bilang CEO para sa Cord Industries at inanunsyo na hindi na sila gagawa ng mga armas. Ang pamilya Reyes ay nagdaos ng libing para kay Alberto, ngunit sa kanilang pag-uwi, ang kapitbahayan ay nagpapakita ng mga pagkain at inumin upang ipakita ang suporta para sa kanila. Nangako ang pamilya na magtutulungan para muling buuin ang kanilang buhay, ngunit nagpakita si Jenny at sinabi sa kanila na papalitan ng Cord Industries ang kanilang tahanan. Siya at si Jaime ay sabay na umalis, kasama ang pagsasabi nito sa kanya na babalik siya sa bahay ng kanyang ama. Nag-aalok si Jaime na bigyan siya ng elevator. Naghalikan sila, at pinasaya sila ng pamilya bago ay activate ni Jaime ang kanyang Blue Beetle suit na sumabog sa langit kasama si Jenny. Mid-credit scene, isang videos mission sa laboratory place ni Ted mula mismo kay Ted, malamang ginampanan ni Jason Sudeikis, na tumatawag kay Jenny para ipaalam sa kanya na buhay pa siya.